Habang nagmimina si Sue sa gabi, bigla siyang nakakita ng nakakasilaw na liwanag sa langit na parang shooting star, at maya-maya lang ay may sinag ng ilaw na bumagsak diretso sa kinalalagyan niya. Pagkagising niya, nagulat si Sue na may hawak na siyang isang napakagandang bato, kaya't masaya siyang tumakbo pauwi. Habang pabalik siya sa bayan, todo arangkada siya pero bumagal nang makita ang mga pulis at nagpakita ng tamang diskarte, sabay biglang liko para makaiwas sa batang babae na tumawid sa kalsada. Buti na lang magaling siya mag-drive kaya naiwasan niya ito, at pagdating sa bahay ay agad niyang sinabi kay Uncle Damon na galing siya sa minahan. Pag-akyat niya sa kwarto, sinimulan niyang pag-aralan ang batong nakuha niya, iniisip na ito na siguro ang matagal nang hinahanap ng kanyang ina, pero bigla siyang parang nakakita ng ilusyon. Tinawag siya ni Uncle Damon at tinanong kung bumili ba siya ng tinapay, kaya dali-dali siyang lumabas para bilhan ito. Samantala, may isang government organization na nakapansin ng kakaibang enerhiya sa bundok na pinagmiminahan ni Sue, kaya nagpadala sila ng kapitan kasama ang mga sundalo para imbestigahan at maghanda ng diving equipment papasok sa malalim na kuweba. Habang bumibili si Sue ng tinapay, pinabati pa siya ng tindera para sa kanyang uncle. Pabalik na siya sa kotse nang biglang naglabas ng kakaibang kapangyarihan ng batong nasa bulsa niya, at natapon siya palayo, sakto sa tapat ng kaibigan niyang si Con. Hinatak siya ni Con papunta sa motor at sinabing bilisan nila. May tumatawag kay Con pero pinilit pa rin niyang patakbuhin ang motor at siya na rin mismo ang nagpabilis ng throttle. Pero maya-maya lang, hinabol sila ni Roman gamit ang kotse, nagtatanong kung bakit ayaw ni Con suotin ang wedding dress at bakit siya tumatakas. Ayaw daw ni Con sa arranged marriage na pinilit lang ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Roman na para ito sa ikabubuti ng pamilya kaya hindi na dapat big deal ang damdamin, pero natawa si Con at tinanong si Sue kung sang-ayon ba siya. Bigla ring sumulpot ang kapatid ni Roman na si Otto at tinanong kung si Sue ba ang dahilan ng lahat. Hinatak ulit ni Con ang throttle kaya napabilis pa lalo ang takbo nila, habang si Roman ay pilit pa ring pinapabalik si Con pero hindi siya pinansin, kaya sinabi niya kay Otto na iligaw si Sue sa gilid ng kalsada. Dumaan sila sa ulap ng steam at biglang naghiwalay ng direksyon, sina Sue at Con ay dumiretso sa isang tubo at nahulog sa napakalalim na butas. Pagbagsak nila sa kuweba, nagsorry si Con kay Sue dahil nadamay niya ito pero sinabi ni Sue na ayos lang. Na-realize nilang sobrang lalim na ng binagsakan nila. May biglang dumaan na nila lang kaya natakot si Con at napayakap kay Sue pero agad ding nahiya at bumitaw. Samantala, sina Roman at Otto ay bumaba na rin sa kuweba pero ngayon sila naman ang naligaw. Sinusubukan ni Sue ayusin ang motor nila, iniisip na kung gumana ito makakalabas sila lalo na't may naririnig silang tunog ng tubig, pero hindi naniniwala si Con. Biglang sumabog ang parte ng kuweba dahil sa ginawang detonation ng gobyerno, at yumanig ang buong paligid. Ang lawa sa harapan nila ay nagliwanag at nawala ang tubig, sabay lumabas ang isang malaking haligi na may pulang kumikinang na kristal. Tumakbo sina Sue at Con papunta sa haligi, at ang batong nasa bulsa ni Sue ay biglang nahatak papasok sa kristal, binasag nito ang haligi at tuluyang nakawala. Biglang nag-transform ang pulang kristal at naging isang babae, at marahang bumagsak ito sa mga bisig ni Sue. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari nang biglang dumating ang mga robot ng gobyerno. Nagtaka sila kung bakit may mga Monero doon, pero mas importante, nakita nilang hawak ni Sue at Con ang hinahanap nila kaya agad silang umatake, kaya napilitan ang dalawa na tumakbo. Nang ma-corner sila, laking gulat ni Sue nang biglang magsama ng isang mecha ang babaeng hawak niya para harapin ang robot ng gobyerno. Paulit-ulit nitong sinagasaan ang kalabang robot at inihagis ito palayo, tapos umatake ito ulit ng finishing blow. Sa kabilang banda, nakita ng kapitan ang sitwasyon at naisip niyang interesting ito. Umatake na rin siya gamit ang sarili niyang robot para salubungin ang mecha at tuloy-tuloy siyang nagpaputok dito. Gusto ni Con na samantalahin na ni Sue ang pagkakataon para makatakas, pero biglang nasira ng mecha ang baril ng kapitan at hinabol si Sue. Nagpakawala ng hook ang kapitan at hinayla pabalik ang mecha. Nagtaka siya kung bakit parang mas concerned ang mecha sa tatlong bata kaysa sa kanya. Nang tanungin siya ng mga superior kung bakit gumagalaw ang target, tinignan niya ulit ang radar at natuklasang ang totoong target pala ay yung babaeng bitbit ni Sue. Nabali ng mecha ang bakal na kawad at nakatakas, pero umatake agad ang kapitan at itinulak ito palayo. Sumalpok ang mecha sa isang haligi at kumalat ang alikabok, sabay sinamantala nito ang kalituhan para hawakan ang binti ng kapitan at durugin ang kamera para hindi na siya makagalaw. Pero biglang gumuho ang kuweba at tuluyan pang nahulog sina Sue at Con sa mas malalim na bahagi. Sinubukan ni Sue abutin si Con at ang babae,
pero biglang lumipad pababa ang mecha at sinagip silang tatlo para ligtas silang makalapag. Pagkababa nila, muling nakita ni Su sina Roman at Otto na nakahanap na ng daan palabas, kaya silang apat ay naglakad pabalik sa shop ni Uncle Damon. Humingi ng sorry si Su sa uncle niya dahil wala siyang nabiling tinapay, pero pinaupo sila nito para ipagluto. Habang kumakain, ikinwento ni Su kay Roman ang tungkol sa misteryosang babae, pero syempre parang hindi ka panipaniwalang may babaeng bumagsak mula sa kristal. Dahil mukhang may koneksyon ito sa military, dapat mag-ingat sila at kung balak nila itong i-report, dapat pag-isipan ng mabuti. Nagdala ng pagkain si Uncle Damon para kahit papaano ay malimutan nila ang problema, pero biglang nagising ang babae at ginamit ang psychic powers niya para hilahin palapit ang plato ng cake. Tinanong siya ni Kon kung mahilig ba siya kumain at inalok siya ng isang piraso. Mula noon ay naging malapit siya kay Kon at ginagaya na rin niya ang kilos at pananalita nito. Tinanong ni Roman si Su kung may paraan para malaman ang pagkakakilanlan ng babae, pero para mag-imbestiga, kailangan muna nila ng pangalan niya, kaya mas mabuting hintayin muna nilang magsalita ito. Nagsuggest si Kon na patirahin muna ang babae sa bahay ni Su pero hindi pumayag si Roman, kaya sinabi ni Kon na doon na rin siya titira pansamantala at ipagpapaliban muna ang kasal nila ni Roman. Susubukan ni Roman na kausapin ang mga magulang niya at pumayag naman si Uncle Damon, kaya ito na muna ang plano. Pagkatapos nyun, umakyat ang dalawang babae para maligo, habang si Su ay nakakita ng kakaibang bilog na bagay sa gitna ng bahay pero hindi niya alam kung sino ang naglagay. Samantala, bumalik na sa headquarters ang kapitan at sinamahan ng isang babae papunta sa isang lugar kung saan ipinakita sa kanila ang bagong robot. Ayon sa general, ito ang pinakabagong combat robot at gusto niyang si kapitan ang magpilot nito, at pumayag siya, pero may isang kondisyon. Pumayag ang kapitan na gamitin ang bagong combat robot basta siya ang pipili ng mga miyembro ng team niya. Samantala, si Su naman ay susubukan sanang pag-aralan ang bato pero pagputol pa lang niya rito, biglang sumigaw ito sa sakit at pumutok. Tapos naging ahas na nagsabing siya raw ang tagapagtanggol ni Philia, ang batang babae na kinuha ng grupo nila. Sinabi ng ahas na Philia ang pangalan ng babae at balak sana nitong umatake pero kulang pa sa enerhiya para mag-transform. Biglang dumating si Kon at Philia dahil ayaw ni Philia patuyuin ang buhok niya kaya tumakbo siya palabas, pinilit siyang habulin ni Kon. Hinagisan ni Philia si Su ng towel at pumayag lang siya na si Su ang magpatuyo ng buhok niya, pero hindi ito matanggap ng batong ahas. Samantala, ang kapitan ay nagtungo sa kulungan para kausapin ng isang preso. Pag-angat ng ulo nito ng gwardya, agad itong dumura ng ngipin sa mukha ng bantay at tumakas mula sa upuan, kumapit sa kisame at umatake sa mga sundalo kaya nagkagulo. Matapos talunin ng mga bantay, lumabas ang kapitan sa likod niya, isa pala silang dating magkakilala at pinapabalik ng kapitan ang kriminal na ito sa kanilang team. Kinaumagahan, tinuturuan ni Kon si Philia ng lengguwahe at ayon sa ahas, masaya si Philia dahil lahat ng ito ay bago sa kanya. Inutusan naman siya ni Uncle Damon na dalhan ng pagkain si Su. Ginamit ni Philia ang kapangyarihan niya para i-teleport ang pagkain pero sinaway siya ng ahas na huwag abusuhin ang powers niya kaya nataranta siya at nahulog ang tray. Reflex ni Su na saluhin ito pero sa pag-abot niya, bigla siyang naglabas ng enerhiya na naging dahilan para mag-transform ang ahas at maging ang mecha na nakita na nila dati. Ayon kay Philia, Mora ang pangalan ng ahas, agad nitong inagaw ang almusal ni Su kaya nainis ito at hinabol siya. Ayon kay Mora, matagal na siyang nabubuhay sa planetang ito bago pa dumating ang mga tao kaya nararapat lang nabigyan siya ng respeto at pagkain. Binato ni Su ng walas si Mora kaya napailag ito at nahulog diretso sa nilulutong curry ni Uncle Damon, natapon ng buong palayok kaya napaikan si Uncle at hinabol silang dalawa palabas. Ayon kay Mora, maliit na bagay lang ang almusal at napakababaw ni Su, pero para kay Su, kasalanan ni Mora ang lahat dahil siya ang nagpasimuno ng gulo. Nag-argue si Mora na si Su ang nag-activate ng powers niya at dapat nga ay magpasalamat pa ito dahil sinagip niya sila sa kuweba. Sumama si Su at Kon kay Philia sa market para mamili at maglibang. Masayang masaya si Philia at kahit ano ang magustuhan niya ay binibili ni Kon, at si Su naman ang taga-bitbit. Pagbaba nila sa tren, gusto ni Philia makipaglaro sa fountain kaya napilitan si Su iwan ang mga dala para samahan siya. Pagkatapos ng pamimili at kasiyahan, ipinahayag ni Mora ang tunay na pagkatao ni Philia, siya raw ang hininga ng planetang ito, ang buhay at kalikasan mismo, at siya ang tagapangalaga ng balanse ng mundo. Pero hindi siya pinansin ng grupo, dumaan sila sa isang bakery para kumain, at ang may-ari nito ay kakilala ni Su na inakala si Mora ay laruan lang na gawa niya, pero nagulat siya na kaya nitong makipagtalo kaya sabi niya genius siguro ang gumawa. Napansin ni Otto na mukhang masaya ang grupo pero naniniwala si Roman na may iniisip pa rin si Kon.
Ilang sandali pa, bumili si Kon ng dagdag na cake para kay Philia pero nang pumalag si Sue, sinabi ni Kon na natural lang na mahilig sa sweets ang mga babae. Biglang nabangga si Philia ng isang tao kaya tumilapon ang cake, at napilitan siyang gumamit ng kapangyarihan sa harap ng publiko. Pinigilan ito ni Mora at nahulog ang cake sa mukha ng isang lalaking may salamin. Hindi ito nagalit pero patuloy siyang nakatingin sa grupo. Pag-uwi niya, agad siyang nag-hack sa city system, nagkakagulo na sa lungsod dahil sa isang lalaking obsessed kay Philia, lahat ng kaguluhan ay para lang sa kanya dahil sa kapangyarihang meron siya. Sina Kapitan at ang lalaking tinulungan niyang makatakas na si Alfred ay nasa lungsod na rin, at na-realize ng Kapitan na posibleng konektado rin sa stock market crash noon ang taong nasa likod ng kaguluhan. Sina Sue, Philia, at Kon ay nagtago sa mataas na lugar, iniisip na ligtas na sila, pero biglang nagwala ang ilang construction robots na nahak at hinabol sila. Naghiwalay ng takbo sina Sue at Kon para malito ang mga robot, at sinadya ni Sue na batuhin ng skateboard sa mukha ang isa sa mga ito para siya ang habulin. Habang nililito niya ang mga robot, nakita niya na sina Philia at Kon ay nasa cable car kaya tinaasan niya ang altitude nito. Nag-project din siya ng hologram para takutin si Philia, pero hindi gumagalaw si Mora nang wala si Sue. Takot si Philia habang nakadikit sa pinto ng cable car, at si Sue naman ay na-destroy na ang robot kaya tumakbo para sagipin ang dalawang babae. Pero biglang lumitaw yung lalaki na may kinokontrol na robot, naglalakad sa kawad papalapit kay Philia. Tumakbo si Sue, at si Mora ay inihagis sa kanya para ma-activate. Umatake si Mora at binugbog ang robot, pero nasira nito ang cable kaya lahat sila nahulog pababa. Ginamit ni Philia ang kapangyarihan niya para pabagalin ang bagsak nila, habang yung kalaban ay tinamaan ng lumilipad na kawad at kalahati ng ulo niya ay natuklap, parang karmic retribution. Pagbalik nila sa bahay kinagabihan, nakita ng kapitan ang sugatang lalaki at nalaman niyang si Alfred pala ito, kaya inimbitahan niya ito sa team. Ilang araw ang lumipas, at pinayagan si Philia na magtrabaho bilang waitress sa restaurant ng pamilya ni Sue. Lagi siyang gumagamit ng powers para maka-attract ng customers, na ayaw ni Mora. Habang masaya ang lahat nung gabi, may narinig si Uncle Damon sa radyo tungkol sa paparating na bagyo at agad siyang namutla, kaya nagpasya siyang isara ang shop kinabukasan para maghanda. Nahuli ulit si Alfred at pinilit na hanapin si Philia o puputulan siya. Iniisip ni Sue na grabe siguro ang bagyong ito, biglang nag-ingay si Uncle sa loob dahil nawawala ang sapatos niya, yun pala ay suot-suot ni Philia, at sinabihan siya ni Sue na ibalik pero ayaw niya. Nagtanong si Mora kung ano ang bagyo, kaya sinabi ni Sue na maraming ulap sa langit, may mga halimaw, at masama ang panahon. Pero lumabas si Uncle Damon na may seryosong mukha at sinabing mas grabe pa ito, may malakas na ulan at hangin na kayang tanggayan ang bubong, at mga kulog na nakabibingi. Dito raw sa gitna ng bagyo niya nakilala ang kanyang true love, at nagsimula siyang magkwento pero umalis ang lahat kasi wala namang gustong makinig. Sa oras na ito, tinulungan ni Alfred ang kapitan na i-hack ang mga CCTV sa lungsod para hanapin si Philia, at nagkataon, nakita niya ulit ito, na siya ring target ng kapitan. Sa bahay, abala ang buong pamilya sa pagkukumpuni ng bubong para sa paparating na bagyo. Namimigay na ng gawain si Uncle, at inutusan si Philia na ipasok ang mga kahoy. Habang nanonood siya kay Uncle na nagpapako, ginaya niya ito pero binabantayan siya ni Mora para hindi gumamit ng powers. Biglang nahulog si Mora sa taas ng beam, sabay tumilapon pabalik. Nainip si Philia kaya niyaya siya ni Kon na mamitis ng gulay, pero ginamit ni Philia ang powers niya para iangat lahat ng gulay at paikutin ito sa ere. Habang abala pa sila, dumating ang ate ng bread seller para magpahatid kay Uncle, iniwan niya ang tinapay at sinabing puntahan siya mamaya para may ipakita. Biglang dumating sina Roman at Otto na may dalang robot para tumulong sa pagkukumpuni, pero nagtaka si Sue kung para saan yung baka, sabi nila, para katayin. Habang si Alfred ay nakatitig lang buong araw kay Philia, napangiwin si Pac Ramon sa inis. Sinunod ni Ramon ang utos ng nakakabatang kapatid niya at pinaandar ang robot, pero agad itong nagka-malfunction kaya napilitan si Mura na mag-transform para pigilan ito. Sa kasamaang palad, pareho silang natamba dahil sa inertia at nasira ang ilang parte ng shop. Buti na lang, bago dumilim, naayos din agad ang lahat. Niyaya ng lahat ang isa't isa para mag-party, sinubukan ni Ramon imbitahin si Kon pero tumanggi ito kasi gusto lang niya ng vegetarian food. Habang si Philia ay patago pa rin kumakain, si Kon naman ay nakakaramdam pa rin ng selos kay Sue dahil kaya nitong gawin ang kahit anong gusto niya. Pero naaawa rin siya kay Sue kasi hindi nito nakita ang fruit festival na ginawa ni Philia kaninang hapon. Gusto pa rin ng lahat na makita yun kaya ginawa ni Philia na parang fireworks ang apoy mula sa grill.
Pinilit itong pigilan ni Mura pero nauwi lang sa sobrang gutom niya. Kinabukasan, papasok na sana sa school sina Kon at Soo kaya naiwan si Philia sa bahay. Hindi niya ito nagustuhan pero kailangan daw kaya nagalit siya at ginamit ang powers niya. Pinigilan siya ni Mura kaya itinapon niya ito sa galit, at nabasag tuloy ang salamin. Kailangan pa ni Uncle na ayusin yun, at sinabay na rin niya ang pag-reinforce sa shop laban sa paparating na bagyo. Umalis muna si Uncle at iniwan si Philia para bantayan ang bahay. Si Suna na stranded sa ilalim ng tulay kasama si Kon ay nakatanggap ng balitang walang pasok. Nagdesisyon silang maghintay hanggang humupa ang ulan bago umuwi. Pero habang wala sila, dumating na sa shop sina Captain at Pak para dakpin si Philia. Wasak ang buong shop sa ginawa ni Pak bago nila siya tuluyang dinala. Nakaramdam ng kaba si So kaya tumakbo siya pauwi kahit walang payong. Sa daan, nadaanan pa niya ang kotse kung saan nandoon si Philia, pero hindi niya ito namukan. Pagdating niya sa shop, nakita niyang wasak na wasak ang lahat at si Mura ay kara-rating lang din at wala ring nagawa. Sinabi ni Mura na 2 tao ang dumating at dinala si Philia, at siguradong hindi pa ito nakakalayo. Si Philia ngayon ay lumapit kay Alfrey na gusto siyang pakainin pero tumanggi siya at gusto lang makita si Sue. Akala ni Alfrey na si Sue ang may gawa sa pinsala niya sa ulo kaya galit siya at ayaw pakawalan si Philia. Habang umuulan, tuloy pa rin ang pagtakbo ni Sue, na-sense ni Mura ang lokasyon ni Philia at ginabayan si Sue papunta roon. Napansin din ng grupo ng captain na may paparating at sigurado silang si Sue yun. Samantala, kakauwi lang ni Kon at nakita niyang nawala na ang buong shop. Sa kabilang banda, dumating ang boss ng captain sa finance committee para tanungin kung bakit kailangang hulihin si Philia. Ayon sa kanya, may kakayahan daw si Philia na baguhin ang buong mundo. Nakarating na si Sue sa Mountain Gorge at sinabi ni Mura na nasa loob si Philia. Pumasok siya agad at ngayon lang na-realize ng grupo ni Captain na siya ang lalaking nakita sa kuweba dati. Nilapitan ni Sue ang armored vehicle ni Captain pero pinaputukan siya ni Pak. Sinubukan ni Philia tawagin ang pangalan ni Sue pero walang nangyari. Habang iniiwasan ni Sue ang mga bala, tinamaan pa rin ang surfboard niya at hinarang pa ang daan ni Mira. Nung nakita ng Captain ang tunay na kalaban, inilabas na niya ang sariling weapon. Si Mura, na nawalan na ng isang braso, ay mas mahina na kaysa dati. Si Sue ay palihim na sumakay sa ship pero nambush siya ni Pak na naghihintay na roon. Nahuli si Sue at si Mura sa labas ay natalo rin at bumalik sa maliit na anyo. Galit na galit ang captain kasi nakatakas ulit ang kalaban. Binugbog si Sue at kinulong sa isang kwarto, samantala, papalipad na ang eroplano na magdadala kay Philia palayo habang si Sue ay walang magawa kundi ang tawagin ang pangalan niya. Narinig nila ang isa't isa at pareho silang nagtangkang tumawag, tapos tumingin siya sa ventilation duct at nakita ulit si Mura. Tumalon ito pababa at ginawang parang espada ang buntot niya para sirain ang pinto at makatakas siya. Binuksan din ang pinto ni Philia pero si Pak pala ang nagbukas, kinuha siya para sa handover. Pero pagdating nila sa labas, narinig nila na hindi pa makalapag ang eroplano. Biglang humabol si Sue, at habang tumatakbo siya paakyat, tinutukan siya ni Pak ng kutsilyo. Gumamit ng power si Philia para lumikha ng gulo, sabay takbo ni Mea at nagpaputok ng lubid para hilahin ang kamay ni Pak. Sinuntok ni Pak si Philia, dumating si Mira at agad namang nag-transform si Sue. Nagbago ang anyo ng transformation, mas astig na ngayon ang hitsura ni Mira. Nang makita ang bagong kalaban, tumakbo ang captain papunta sa robot at pinaandar ito. In-increase daw niya ang speed nito ng 5 beses at nagpakawala agad ng ilang bala. Tumigil siya sa pagputok pagpasok sa laban, sabay rush nilang dalawa para santukan. Parang natatalo si Mira sa fist fight kaya kinuha nito ang baril, lumipad at nagpaulan ng bala. Medyo natawa ang captain kasi hindi raw maganda tignan, kaya kinuha rin niya ang baril niya at gumanti. Gusto sanang tumakbo ni Sue papunta kay Philia pero hinarang siya ni Pak, sabay labas ng robot para siguraduhin na mapapatay niya si Sue. Hindi makalipad ang captain kaya nagtago muna siya sa likod ng bato. Naalala niya ang panahon ng gyera bago itinaas ang baril at nagpaputok ng random, minsang tumama. Dahil sa lakas ng loob, umatake siya uli pero sinalubong siya ng sunod-sunod na bala mula kay Mura. Tinanggap niya ang buong barrage dahil wala na siyang matakbuhan. Sa moment na to, muntik nang bugbugin si Sue pero pinalaki ni Philia ang energy ball niya at pinasabog ito papunta kay Sue, sabay sinagip siya at lumipad palayo. Sumunod si Mura at silang tatlo ay bumagsak sa isang lugar na malayo na sa dating battlefield. Napansin ni Philia na sobra ang nagamit niyang energy kaya tiyak na mapapagalitan siya ni Mura. Pero lumaki na ang katawan niya, hindi na siya batang babae kundi isang dalagang ganap. Pagbalik nila,
Ikinwento ni Philia na nakakita sila ni Maa ng shrine at nagpasya si Su na puntahan ito para maghanap ng clue tungkol kay Philia. Gusto ring sumama ni Kon pero ayaw pumayag ni Roman dahil delikado. Hindi ito matanggap ni Kon dahil buhay daw niya ito. Para maiwasan ang away, pinatali na lang sila ni Su kay Mura gamit ang lubid at umalis na sila kasama ang dalawang babae. Habang nasa daan, hinala ni Kon na baka makabalik sa dati si Philia pag napuntahan ng shrine, pero di pa sigurado si Mura. Ang sabi lang nito, yung uri ng tubig na kayang pagalingin si Philia ay sa temple lang matatagpuan. Nagutom si Philia kaya inisip ni Su na baka dahil sa paglaki ng katawan niya kaya mas mabilis na siyang magutom. Medyo natuwa si Su sa bagong anyo ni Philia kaya napatingin siya rito ng may kakaibang titig, at si Mura ay parang naiilang na parang hayop daw ang tingin ni Master. Malapit na sila sa village kaya nagdesisyon silang kumain muna. Pagdating nila malapit sa nayon, may nakita silang kasal at nagpunta sila roon. Ang tito ni Su ay kakabili lang ng tinapay noon, pero bigla siyang may narinig na kakaibang tunog bago pa makapasok, kaya iniwan muna niya ang tinapay at pumasok para silipin. Doon niya nakita na nakatali ang magkapatid na Roman. Ikinwento nito na tinalian sila ng grupo ni Su at nagpunta sa shrine. Tumawag siya sa bahay para ipahanda ang mga robot na susunod sa kanila. Sa kabilang banda, napansin ng finance committee na wala na si Philia sa syudad kaya tinawagan nila ang military. Na-trace agad nila kung saan titigil si Philia at agad silang nagpadala ng tauhan para hulihin siya. Habang naglalakad sa likod ng wedding procession sina Su at ang grupo niya, tinukso ni Su ang kaibigan niya dahil hindi pa raw ito nakasuot ng wedding dress kahit minsan. Dahil masyado siyang malapit, nabigla siya at napatakbo paabante, nalampasan ng prosesyon, at aksidenteng napilayan ang batang flower bearer. Dahil siya ang nakagulo, si Su na rin ang pumalit. Pagdating nila sa venue, humingi ng tawad ang bride sa abala pero sinabi ni Su na kasalanan niya. Gusto na ring magpa-replace ng tuluyan ng flower girl dahil kadalasan daw, ang magkaparehang flower bearer ay nagiging close, at minsan ay nauuwi pa sa kasalan. Nagdalawang isip si Kon kasi baka isipin ng mga tao na couple sila, pero sinabi ni Su na magkaibigan lang sila kaya walang dapat alalahanin. Pero natakot pa rin si Kon at baka hindi niya kayanin ang role, kaya pinasubstato ni Su si Philia. Tumutol din si Kon kasi wedding ceremony ito at baka magkamali si Philia, pero pinayuhan nila siyang tutulungan nila si Philia kaya dapat mag-relax na lang siya. Samantala, papalapit na ang mga sundalo at desididong huwag hayaang maaga ng kapitan ng credit, pero papunta rin ito para kunin ang pagkapanalo, kasi gusto rin niyang malaman kung bakit gustong-gusto ni matandang taga-finance committee si Philia. Naiwan si Kon na mag-isa at nalulungkot, kaya nilapitan siya ni Su para kausapin. Inakala ni Kon na mas gusto ni Su si Philia kaya lumayo ito. Hindi rin niya maintindihan ang nararamdaman niya, si Philia naman ay nakapagpalit na ng damit at gustong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, kaya tinuruan siya ng bride ng ilang bagay tungkol dito. Biglang dumating ang mga tauhan mula sa administrative department para hulihin si Philia. Gusto nilang makipagtulungan ng lahat para walang masaktan. Dumiretso silang sumugod sa pwesto ni Philia pero ginamit ni Kon ang fire extinguisher para tabunan ng paningin nila at makatakas si Philia. Si Su at si Mura ay nag-transform para ilihis ang atensyon ng kalaban at nagdesisyon silang hulihin ang dalawa ng sabay. Habang nahihirapan si Mura sa isang side, dinala ni Kon si Philia sa isang warehouse para magtago. Nagpalit siya ng damit para makabili ng oras, na labis na nakatouch kay Philia kaya inamin niya ang pagmamahal niya kay Kon. Habang nagkakaaminan sila ng damdamin, natuklasan sila at nahuli si Philia. Gustong iligtas ni Mura si Philia pero pinigilan siya ng commander. Sinubukan ding tulungan ni Kon si Philia pero muntik na siyang saktan ng commander nang biglang dumating si Roman kasama ang kapatid niya at robot para sagipin ang kanyang future bride. Binaril niya ito pero natakot si Kon na baka tamaan si Philia kaya kumuha siya ng sandatang halos 1 metro ang haba at sumugod na lang para umatake, at matagumpay niyang nailigtas si Philia. Pagkatapos ng tagumpay, dumating si Mura para isakay silang dalawa, sabay bumaril pabalik at nakatomba ng dalawang kalaban sa isang bagsak. Ang long-range attack ni Maa ay nagulat sa commander kaya napilitan itong umatras para makaiwas sa matinding damage. Matagumpay nilang na-defend ang lugar kaya nagpatuloy ang kasal. Nang mabalitaan ng kapitan ang pagkatalo ng advance team, pansamantala muna siyang umatras. Muling nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Medyo matagal na silang bumibiyahe at hindi pa alam ni Kon kung kailan sila darating. Si Su na ang nagdadrive ngayon at ayon kay Mira, nasa kabila lang ng susunod na bundok ang templo na hinahanap nila.
Gusto sanang pabilisin ni Roman ang biyahe pero siya ang may-ari ng sasakyan at alam niya ang kakayahan ng engine nito, lalo na't may dala silang malaking metal na bagay, imposible talagang bumilis. Tinanong ni Con kung bakit sila sumama at sabi ni Roman, gusto niyang iligtas ang bride niya kasi sobrang lalim na ng feelings niya. Bigla na lang may bumagsak na mga itim na bagay sa ulo ni Mura kaya nahulog siya at napaswerve si Sue. Dahil sa lakas ng hatak ng inertia mula sa robot, nadala sila ng kaunti papalayo pero napansin ni Mura na malapit na pala sila sa temple kaya doon muna sila nagpahinga. Nauhaw si Roman kaya inutusan niya si Otto na kumuha ng tubig, pero biglang tumawag yung tindera ng tinapay. Patuloy siya sa paglalagay ng pera dahil kinakain lang ito ng machine kaya gusto niyang makausap si Sue, kaya iniabot ni Otto ang phone tapos bumalik siya para uminom ng tubig, pero nawala na ang bote, naubos pala ni Mura. Nagalit si Roman pero aksidenteng nakahanap si Philia ng water source kaya sabay-sabay silang uminom. Siniksik ni Roman ang sarili niya sa gitna para makainom habang tinitignan ng lahat. Bigla namang may nakita si Philia na paru-paro at may mga kakaibang imahe na sumulpot sa isip niya pero nang tanungin siya ni Sue, sinabi niyang wala lang iyon. Samantala, naalala ni Uncle D ang panahon niya sa military, nasugatan noon ng kapitan at napaligiran ng kalaban. Kahit pilit siyang lumaban, sobrang dami ng kaaway kaya napilitan siyang maghagis ng granada para makaluwag ng daan at maisalba ang kapitan. Pareho silang napanatag noon kasi magkasama sila at naniniwala silang marami pa silang makikitang kamanghamanghang bagay hanggat magkasama sila. Habang iniisip nila ang mga alaala, tumanggap naman ng mensahe ang kapitan mula sa isang espesyaliya, isang guide tungkol sa tamang daan. Hindi sigurado si Pac kung mapagkakatiwalaan iyon, pero may tiwala ang kapitan sa espesyaliya kaya sumunod si Pac sa direksyong ibinigay. Sa kabilang banda, nasiraan bigla ng makina sina Sue sa gitna ng daan kaya dahil padilim na, nagpahinga muna sila. Nagsiga sila ng apoy at biglang bumalik si Roman dala-dala ang maraming kabute para ipagmalaki ang luto niya, pero nung natikman niya ito, natawa siya na parang baliw kaya kinabahan si Sue at chinek ang niluto, nakita niyang lahat pala ito poisonous. Samantala, dumating si Captain Superior sa council para humingi ng opinyon tungkol sa professor sa finance department na tila lumalampas na sa kanyang authority. Habang inaayos ni Sue ang sasakyan, nilapitan siya ni Philia at napansin niyang parang hirap itong makatulog. Alam niyang kinakabahan ito, at ganun din ang nararamdaman niya. Nag-aalala siyang baka may mas masamang mangyari, pero na-realize niyang hindi siya nag-iisa, nandyan ang lahat para tumulong. Nangako siya kay Philia na magiging maayos din ang lahat at poprotektahan nila siya. Biglang nag-sleepwalk si Roman at nagising, kaya tinapos ni Sue ang pagkukumpuni at natulog na rin kasama si Philia. Nagpasalamat si Philia kay Sue sa mga sinabi nito at nagdesisyong magtiwala sa lahat. Pero may nakita siyang nagniningning na paru-paro at sinundan ito. Sumunod si Sue para ikyek pero sa kasamaang palad, dinala ni Pac ang isang robot para harapin sila. Kailangan ni Sue na ipatawag si Mura para lumaban sa halip niya at tulungan si Philia na makatakas. Dahil makipot ang lugar at may baril si Pac, dehado si Mura dahil hindi ito makalipad at ginamit na lang ang kanyang pakpak bilang shield. Ginaising naman ni Con si Roman dahil may nangyaring masama. Akala ni Pac panalo na siya, pero biglang nakawala si Mura at sunod-sunod siyang binugbog sa mukha. Pero pagkatapos nun, dumating ang kapitan at sinipa si Mura palayo. Inutusan niya si Pac na hanapin yung dalawa at siya na ang bahala kay Mura. Gusto sanang habulin ni Mura pero pinilit ng kapitan na tapusin muna ang laban nila. Ngayon, drill ang weapon ng kapitan, at dahil kabisado niya ang estilo ni Mura, hindi halos makalaban si Mura at tuloy-tuloy lang siyang napapaatras. Nahanap na ni Pac kung saan nagtatago sina Philia at Sue at sinimulan na niya silang habulin, pero pagkapwesto niya sa dalawa, biglang dumating sina Roman at ang dalawa pa niyang kasama gamit ang robot at pinaulanan nila ng bala si Pac. Kahit mas mahina ang gamit nilang teknolohiya, handang lumaban si Roman para matulungan sina Sue at Philia makatakas. Sa kabilang banda, natalo ni Mura ang drill ng kapitan, pero pumayag ang kapitan sa hamon at gusto niyang makita kung paano lumaban si Mura. Sa patuloy na putukan, naiinis na si Pac kaya hinugot na niya ang kutsilyo para sa close combat. Tumakbo si Sue papunta sa ilog habang si Alfrey ay nagmaneho ng robot para hanapin sila, ang gusto lang naman niya talaga ay makuha si Philia. Natalo na si Mura ng kapitan at tinanong nito kung galit ba ito sa kanya o sa sarili nitong kahinaan. Na-corner na sina Sue at Philia pero biglang dumating ang robot ni Roman at lumipad pababa kaya nahulog sila ni Philia sa tubig. Nang makita ang nangyari, pinilit ni Mura palayain ang sarili at sumunod sa kanila pababa. Tinawagan naman ng kapitan si Olra na ngayon ay tila nawawala na sa sarili kaya alam niyang hindi siya maaasahan sa kahit anong tulong.
Habang nangyayari ito, dumating ang assistant para ipaalam sa professor na pinapatawag siya ng council base sa opinyon ng superior ng kapitan. Sa kabilang banda, nagkukwentuhan ang bread seller at si Uncle Don, at ibinunyag nito na si Nanay ni Sue ang unang nagpuri sa talento niya sa paggawa ng kape. Dati siyang dismayado sa sarili niyang mga kamay na nakapanakit ng maraming tao, pero nang malaman niyang kaya rin pala nitong gumawa ng isang bagay na maganda, nagdesisyon siyang magbukas ng sariling shop. Inamin niyang si Nanay ni Sue ay biglang nawala para itago ang isang mahalagang sikreto, kaya si Sue ay iniwan sa kanya. Pinrotektahan niya ito sa abot ng makakaya pero bigla niyang inilabas ang baril at tinutok sa mukha ng bread seller dahil alam niyang siya ang spy na madalas kontaken ng kapitan para sa impormasyon. Tinanong niya ito kung nasaan si Sue, nagising si Sue at nakita ang mga kaibigan niya sa paligid. Tinawag niya si Con at ang iba pa, pero walang may alam kung nasaan sila at wala rin sina Philia at Mura. Agad silang naghanap sa gubat, maya-maya, nakita nila si Philia sa gitna ng lawa na masayang naglalaro kasama ang mga paru-paro. Wala siyang idea kung nasaan sila, napansin niya si Mura na nasa tabi at binuhat ito para ilipat ang kapangyarihan niya dito. Bigla siyang nabalot ng sinag ng liwanag at naging isang maliwanag na bilog sa langit. Ipinaliwanag ni Mura na unti-unti nang nabibigatan ang katawan ni Philia sa kapangyarihan at malapit na itong sumabog. Pero good news daw dahil malapit na silang makarating sa templo para pagalingin si Philia. Lumapit si Sue para suportahan si Philia at sinabing kaunti na lang at makakarating na sila. Pero kailangan muna nilang alamin kung paano makakarating doon. Hindi nila alam kung anong direksyon ang tama kaya nagsuggest si Roman na dumaan sa ilog. Sinabi ni Otto na hindi lumulutang ang robot nila kaya ang option lang nila ay gumawa ng raft. Nagsimula silang lahat gumawa ng raft para makarating sa templo. Naghanap ng kahoy sina Otto at Roman at pagbalik nila ay sapat na ang dami nito. Bigla namang dumating sina Con at Philia na may dalang mushrooms at pinilit ay pakin kay Maa pero ayaw nito ng kabute kaya tumakbo ito palayo. Habang tumatakbo, nakamoy ito ng mabangong amoy at sinundan ito hanggang sa makita niya ang isang kalderetang curry. Nilapitan ng buong grupo ang pagkain at napansin nilang pamilyar ang amoy ng curry. Lumabas si Uncle Doman at sinabi niyang sinundan niya ang grupo hanggang dito, at alam niyang siguradong gutom na ang lahat sa ngayon. Habang nangyayari ang lahat ng yun, nakatanggap ng supplies ang captain at na-upgrade ang mga robot para makalipad na sila. Sinubukan ni Olra makipag-ugnayan sa spy, pero yung tindero ng tinapay ay nakaupo na lang na parang estatwa dahil sa ginawa ni Uncle Doman. Habang namumulot si Uncle ng mga sangkap para magluto, naalala niya ang panahon noong nasa military pa siya at kaibigan niya ang isang propesor. Yung propesor ang nag-request kay Uncle na protektahan ng nanay ni Sue dahil nakadiskubre ito ng hypothesis tungkol sa isang makapangyarihang enerhiya na posibleng makabago sa mundo. Gusto talaga ng propesor na makagawa ng bagay na makakapagpabago sa mundo, kaya kahit theory pa lang ito, sinusuportahan pa rin niya ang nanay ni Sue sa research nito. Handa naman si Uncle Doman na tumulong, kaya nilapitan nila ang nanay ni Sue. Kahit busy na siya sa pag-aalaga ng anak, nagagawa pa rin niyang ituloy ang research. Samantala, natapos na ni Sue ang paggawa ng raft at handa na siyang tumuloy kasama ang grupo, pero pinigilan siya ni Uncle Doman kasi delikado na, kapag hinabol sila ng army, siguradong kamatayan ang kasunod. Alam na rin yun ni Sue, pero gusto pa rin niyang protektahan si Philia kahit kapalit ang sariling buhay, at hindi na yun concern ni Uncle. Napilitan siyang suntukin si Sue para matauhan ito. Ang iniisip kasi ni Uncle, baka inilalagay lang ni Sue sa panganib ang mga kaibigan niya para sa sariling kagustuhan. Kailan pa siya matauhan, kapag huli na, namatay din ang nanay niya dahil sa sarili nitong kagustuhan. Ang buhay ng tao ay sobrang fragile, madaling mawala, at kapag nawala na, kahit anong effort o pag-iyak ay walang silbi. Dahil sa mga sinabi ni Uncle, napaisip si Sue at napalayo saglit. Kinagabihan, kinausap ni Roman si Philia, totoong nagmamalasakit si Uncle Damon kay Sue, at si Sue naman sa lahat, pero ngayon inilalagay na nila sa alanganin ng sarili nilang buhay para lang kay Philia. Nagpunta si Sue sa isang sulok para magnilay, naalala ni Uncle Damon ang nakaraan, nang ginawa ng nanay ni Sue ang isang uri ng energy na pwedeng pumalit sa kasalukuyang energy source. Pero may mga kalaban na tumutol dito, kaya si Uncle ang na-assign para asikasuhin sila. Habang wala siya, may pumasok sa research room ng nanay ni Sue para nakawin ang results ng imbensyon niya. Pagbalik ni Uncle matapos ang mission, nakita niyang inatake ang lab ng nanay ni Sue, at sumabog ito, nasawi ang nanay ni Sue habang pinoprotektahan ng research niya. Bata pa si Sue noon kaya di pa niya maintindihan ng lahat. Kaya inampun siya ni Uncle, hindi nagtagal, nahanap ni Uncle yung taong nagnakaw ng research at pinatay niya ito.
Binuhos niya lahat ng laman ng magazine ng baril niya, halatang galit na galit siya. Ngayon, nagpapakatotoo na si So kay Maa, ayaw niyang iwan si Philia, pero hindi rin mali ang mga sinabi ni Uncle, na mas delikado ang susunod na haharapin nila. Kaya nagdesisyon si So na pauwiin ang lahat, at sila na lang ni Mora ang maghahatid kay Philia sa shrine. Dati silang magkagalit ni Mora, pero ngayon para sa goal na protektahan si Philia, nagtutulungan na sila. Pareho silang nagkakainisan, pero nagsimula na silang magkaintindihan. Nagpakita si Mora ng ilang larawan kay Sue, mga litrato ng isang energy source na galing sa outer space. Yung energy na yun ay naging crystal sa Earth at mula doon nabuo si Philia at Maa. Si Philia ang kinatawan ng mismong planetang yun, at si Maa ang tagapagtanggol niya. Bawat planetang may buhay ay may sariling Mora at Philia. Sa sobrang gamit ni Philia ng kanyang kapangyarihan, unti-unti siyang humihina at maaaring maglaho, kaya kailangan nilang dalhin siya sa temple para ma-restore ang energy niya. At dahil gusto rin ni So na maprotektahan si Philia, handa siyang gawin ang lahat. Habang tulog pa ang lahat, sinabi ni Mura kay So ang plano. Samantala, palihim na nakasakay si Uncle Damon sa barko ng kapitan para makipagkita sa dati niyang kaibigan. Gusto sanang kunin ng uncle ang card, pero galit pa rin sa kanya ang kapitan dahil iniwan daw siya nito sa mundong puno ng pagkabulok. Para sa kapitan, si Dund ang pinakamalakas na mandirigmang nakilala niya, pero para kay Uncle Damon, patay na ang dating Dund, ngayon, isa na lang siyang lalaking sinusubukang protektahan ng pamangkin niya. At pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala, sa parehong oras, gising pa rin si Philia at tinawag siya ni Sue para umalis na. Nagdesisyon na rin si Philia na iwan ang lahat dahil ayaw niyang madamay sila sa panganib. Kaya silang tatlo ay umalis habang tulog pa ang lahat para hindi na sila pigilan o pilitin pang sumama. Noong nakaraan, madalas bisitahin ni Sue ang puntod ng kanyang ina para umiyak, at palaging dinadala ni Uncle Damon ang curry na paborito niya para kumbinsihin siyang bumalik. Pero matigas ang ulo ni Sue at ayaw niyang kumain ng curry na hindi gawa ng mismong nanay niya. Kinaumagahan, galit pa rin si Sue sa uncle niya dahil parang ang lamig ng pakikitungo nito. Akala ni Philia na tatay ni Sue si Damon, kaya ipinaliwanag ni Sue na kaibigan lang ito ng kanyang nanay. Noong una pa lang siyang inampon ni Damon, palpak daw ito sa lahat, pangit magluto, palpak sa labada, at malayo talaga ang curry niya sa luto ng nanay ni Sue. Pero kahit ganun, paulit-ulit siyang nagsikap, basta lang makakain si Sue ng curry na kahawig ng dating luto ng kanyang ina. Samantala, umalis na rin ang grupo ni Con gamit ang isang raft, dahil alam nilang sumama na si Sue kay Philia at kailangan na niyang panindigan ang desisyon niya, tagumpay man o kabiguan. Pagkatapos ng mainit na argumento kay Damon, hindi na sigurado si Roman kung babalik pa si Sue sa kanilang shop. Sa kabilang banda, ginamit ni Uncle Damon ang card ng kapitan para makapasok sa isang military base, pero nablock ito kaya napilitan siyang barilin sa ulo ang gwardya. Nang dumating ang mga sundalo, pinatumba niya ang lahat para makapasok. Nabuksan nga niya ang pinto, pero tinamaan din siya ng bala dahil sa isang pagkakamali. Alam na ni Sue ngayon na mahihirapan silang makatawid dahil napapaligiran na ng mga sundalo mula sa insidente sa kasal noon ang buong lugar. Pero hindi sumusuko si Sue, kahit ano pa, dadalhin pa rin niya si Philia sa shrine. Hinihiling na yun ni Philia na ay pangako ni Sue na ibabalik ang notebook sa uncle niya at makipag-ayos pagbalik nila. Bigla silang nadiskubre ng mga kalabang eroplano kaya agad na ramusong si Mea at nag-transform para lumaban. Narinig ng kalaban na 2 bata lang at isang robot ang kasama kaya manobilisin nila ang lahat ng puwersa para harapin sila. Habang sinusubukan ni Sue at Philia na makatakas sa bundok, nahuli sila ng isa pang eroplano kaya agad na sumaklolo si Mura. Nasira ni Mura ang eroplano at pinabagsak ito diretso. Dahil dito, gumamit na ang kalaban ng mga anti-aircraft guns para tuluyang pabagsakin si Mura. Si Roman naman ay nagdesisyong tulungan na si Sue, pero para kay Otto, iniwan daw sila ni Sue kaya hindi na dapat silang tumulong. Sa paniniwala ni Roman, ganyan naman talaga ang ugali ni Sue, kaya kailangan niyang maturuan ng leksyon para matauhan. Samantala, gumapang si Uncle Damon papunta sa dating kaibigan niyang propesor, pero wala ito roon. Kaya nakiusap siya sa sekretary ng propesor na iparating na makikipagkita siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang ina ni Sue. Sina Sue at Philia naman ay kasalukuyang na-corner na. Si Mura ay lumilipad sa himpapawid habang pinapaputukan ng mga missile. Kahit nailigin ni Mura ang unang wave, nagpakawala ulit ng panibagong missile ang kalaban. Kaya ginamit ni Mura ang mismong missiles na yun para bawiin ang atake at palipatan pabalik sa mga kalaban. Mura agad na tumakbo para harapin ang commander, pero ang captain ang dumating. Sa halip na si Philia ang targetin, gusto ng captain na mahanap si Uncle Damon.
Si Uncle naman ay nasa sementeryo na para bisitahin ang puntod ng ina ni Sue. Sabi niya, tinawagan na niya ang kaibigang propesor at pinakiusapan itong gawin ang tanging bagay na kaya lang niya, ang hayaan si Sue at ang grupo niya. Gustong makipaglaban ng captain kay Mura, pero mas gusto na niyang mahanap si Sue. Dahil dito, nagdesisyon si Sue na ipakita ang sarili para ma-distract ang captain at makahanap ng shrine si Philia. Habang inaabala ni Mura ang captain, bigla siyang inambush ni Pac mula sa likod, at si Alfred naman ay nagtapon ng baril sa captain para iputok ito kay Mura. Para kay Alfred, kahit hindi patas na sabay-sabay nilang atakihin si Mura, natutunan naman niya kay Damon na sa battlefield, ang tanging mahalaga ay ang manalo. Walang nagawa si Mura kaya pinaputokan siya ng captain at malubha siyang nasugatan. Nahuli rin ni Pac si Philia, kaya binigyan ni Captain ng kondisyon si Sue, isuko si Uncle Damon at palalayain niya si Philia at Mura. Ibinunyag ng Captain na si Damon ay dating teacher niya at kasalukuyang sumusubok na pasukin ng Administrative Bureau. Si Uncle naman ay nagkukwento ng masasayang alaala kay Sue habang kausap ang puntod ng nanay nito. First time nilang nag-away ni Sue, at takot siya na kamuhiin siya ng bata, dahil mahal na mahal niya ito. Sa paniniwala ng Captain, si Damon noon ay parang malamig at matalim na espada, pero pinalambot siya ni Sue. Para kay Sue, mas naging mabait lang si Uncle ngayon, pero ikinagalit ito ng Captain kaya nagpaputok siya ng baril. Buti na lang dumating ang mga kaibigan ni Sue para iligtas siya, nagtapon si Roman ng smoke bombs para maharangan ng paningin habang nagpanik si Alfred nang hindi niya makita si Philia, kaya nagkagulo ito at nabitawan si Philia. Nasagip siya ni Con na dumating sakay ng kotse, tumakbo agad si Sue papunta kay Mura at sinubukang gisingin ito, pero bigla siyang nahulog sa bullet hole ng katawan ni Mura at misteryosong nag-merge sa kanya. Nagdesisyon ng Captain na makipag-final showdown kay Mura, pero biglang bumili si Mura at nagkaroon pa ng extra weapons kaya nahirapan ng Captain sumabay. Determinado si Sue na huwag matalo dahil ayaw niyang masayang ang sakripisyo ni Uncle Damon at ayaw din niyang sirain ng Captain ang imahe ng uncle niya sa isip niya. Sa huli, natalo niya ang Captain at napilitan si Pac na sagipin ito. Ramdam ngayon ni Sue na naging tunay na lalaki na siya dahil naprotektahan niya si Philia. Nang hapon na yun, habang naghihintay si Uncle sa propesor niyang kaibigan, biglang may lumapit sa kanya. Samantala, naibalik na ni Philia kay Sue ang libro ni Uncle Damon. Napansin ni Sue na isa pala itong recipe book ng curry na matagal pinag-aralan ng uncle niya. Kahit iba ito sa curry na niluluto ng nanay niya noon, para sa kanya, ang version ng uncle niya ang pinakamasarap. Ang dumating kay Uncle ay si nanay pala ni Sue, nabigla siya at napatay siya nito, dahil siya pala ang secretary na ayaw maapektuhan ng trabaho ni Uncle ang boss niya. Sa paglipas ng oras, unti-unting pumasok ang grupo ni Sue sa shrine area. Habang naglalakad, may nakita silang kakaibang mga bato at hindi nila alam kung ano ang mga ito. Pero si Philia ay may nararamdamang pamilyar pero sabay na hindi pamilyar. Tinanong ni Sue si Mura kung tama ba ang daan nila pero hindi ito sigurado. Nang muntik nang madapa si Philia, sinalo siya ni Sue, at biglang may kakaibang pakiramdam si Philia nang mahawakan siya ni Sue. Nagliwanag din ang mga bato at nag-react sa emosyon ni Philia, kaya napilitan si Sue na i-check ito. Lumapit si Con para tanungin si Philia kung okay lang siya, at habang nilalarawan ni Philia ang nararamdaman niya, naiintindihan ni Con kung ano ang pinagdadaanan ni Philia at sinabi niya na balang araw, maiintindihan din ni Philia ang ate na nagtitinda ng tinapay, na pumunta sa sementeryo para hanapin si Uncle Damon pero nalaman niyang pumanaw na ito. Nakita na ngayon ng grupo ni Sue ang shrine kaya nagpahinga muna sila doon ng gabing yun bago magpatuloy kinabukasan. Samantala, naghihintay ng balita ang kapitan nang biglang dumating ang especially iya at iniulat na pumanaw na si Dam. Nagulat at nainis ang kapitan dahil hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na higaitan pa si Dam. Kinagabihan, natulog ang grupo ni Sue sa paligid ng sinaunang puno, pero hindi makatulog si Philia kaya naglakad-lakad siya at naabutan si Sue na namumulot ng bulaklak na narinig niyang pwedeng makatulong sa lagnat ni Philia. Tinanong din ni Roman si Con tungkol sa tunay niyang nararamdaman sa plano nilang kasal, at sinabing handa siyang umatras kung ayaw ito ni Con dahil gusto niyang irespeto ang desisyon niya. Pinayuhan siya ni Con na huwag magpakasal dahil lang sa obligasyon sa pamilya kundi dahil gusto niya talaga yung tao, pero ang matagal na raw niyang gusto ay si Con, kaya kung sakaling magbago ang isip nito, handa pa rin siyang mag-propose. Na-realize ni Philia na nakarating sila sa ganitong punto dahil kay Sue, pero para kay Sue, lahat sila ay nagsikap kaya sila nakarating dito. Bigla niyang napansin na muli na namang lumiwanag ang mga bato at sobrang ganda ng liwanag nito. Sinabi ni Sue na simula pagkabata, pangarap na raw niyang hanapin ang red crystal para sa nanay niya, at dahil doon ay nakilala niya si Philia at napasama sa adventure na ito.
Akala niya noon na si Philia ay susi lang para mahanap ang Red Crystal. Pero ngayon ay nag-iba na raw ang pananaw niya, gusto niyang makapunta sa mas marami pang lugar kasama si Philia. Ngayon, parang unti-unti nang naiintindihan ni Philia ang ibig sabihin ni Kon na maiintindihan din niya ang damdaming yun. May sasabihin na sana si Philia nang biglang makita ni So ang bulaklak na kailangan niya kaya hindi na niya ito nasabi. Kinaumagahan, dumating na sila sa harap ng shrine at sinubukan ng tatlong lalaki na buksan ang pinto pero sobrang tibay nito. Biglang may liwanag na lumitaw sa paligid ni Philia at bigla siyang nahulog sa butas sa ilalim ng kanyang mga paa. Aksidenteng nakita ng grupo ang pasukan at agad nilang sinundan si Philia. Pagdating nila, nakita ni So na nakakulong si Philia sa loob ng isang kristal, pareho noong sa simula. Tumakbo si So para iligtas si Philia pero tinulak siya pabalik ng tubig sa paligid, parang hindi sila pinapayagan ng lugar na iyon na makalapit kay Philia. May isang sinag ng liwanag na biglang tumama sa langit at napagtanto ng propesor na dumating na ang matagal na niyang hinihintay. Lumiwanag ang kristal at bigla itong naging isang robot na kahawig ni Mira pero kulay itim. Naabsorb si Philia ng Black Robot, kaya napilitan sina So at Mura na makipaglaban dito. Habang sumusugod sila, bigla silang tinamaan ng putok mula sa Black Robot at nagpaputok rin ito sa kisame para makalipad palabas ng shrine. Hindi nila alam kung anong klaseng robot iyon pero hinabol pa rin nila. Napansin ni So na parang tinatangkalang ng robot na makatakas, kaya nagpaputok ito para lang maitaboy sila. Pero nakalapit na si So kaya napilitan ng robot na gumamit ng sandata para makipaglaban. Pinayuhan ni So si Mura na mag-ingat dahil nasa loob pa rin si Philia at hindi sila pwedeng umatake ng todo. Habang nagpapatuloy ang habulan sa kalangitan, biglang nagtago ang Black Robot sa ulap at naglunsad ng surprise attack na naging dahilan para mahulog sina So at Mura. Nagising na si Philia sa loob ng robot habang hinihintay ni So ang tamang pagkakataon kung kailan magiging vulnerable sa atake ang Black Armor. Nang makita niya ang opening, sabay silang sumugod ni Mura, pero nabigo ang plano niya at nasaksak siya ng Black Armor. Nasira si Mura at muntik na rin itong madamay si Su. Hindi maintindihan ng Black Armor kung bakit ganoon na lang ang malasakit ni Philia sa mga tao. Kaya nagkasundo sila, gagawin ni Philia ang lahat ng gusto ng Black Armor basta huwag lang nitong sasaktan si Su. Pinayagan tuloy ng robot si Su na makita si Philia sa huling pagkakataon. Nakiusap si Philia sa kanya na huwag na siyang sundan, sinabing itigil na nito ang paghahanap at hayaan na lang siya. Pagkatapos noon, umalis na siya kasama ang armor, napaluhod na lang si Su, nawalan ng lakas, hanggang sa dumating ang mga kaibigan niya para sunduin siya. Gusto niyang malaman kung ano ang armor na yun, pero kahit si Mara ay walang maibigay na sagot. Biglang tumawag ang ate na nagtitinda ng tinapay para i-inform sila na patay na si Uncle Domen. Sinisiniso ang sarili dahil wala siyang nagawa at inisip na sana nakinig na lang siya sa uncle niya noon pa. Kung hindi siya nagpakatigas ng ulo at sumunod lang, baka hindi namatay ang tiyuhin niya. Gusto na sanang suntukin siya ni Roman pero si Kon ang sumampal sa kanya. Inis na raw siya sa kababata niyang minahal, na ngayon ay isa na lang duwag na tumatakas sa realidad. Ang gusto raw niya noon ay yung So na naniniwala sa katarungan at hindi iniiwan ng mga kaibigan. Tahasan niyang sinabi na pupuntahan pa rin niya si Philia kahit hindi siya samahan ni Su. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob si Su at pumayag siyang sumama. Sabay-sabay silang umalis, at naniwala si So na may iligtas niya si Philia. Samantala, hinarap na ni Philia ang propesor, ang parehong tao na gustong kausapin ni Uncle Domen bago siya mamatay pero hindi na niya nagawa. Para sa professor, si Philia ay isang milagrosong nilalang na parang bato lang pero may emosyon na tulad ng tao. Tinangka ni Philia na tanungin kung nasaan siya at kung bakit siya dinala roon, pero ang sagot lang ng professor ay kailangan daw ng buong mundo ang kapangyarihan niya. Humingi pa ito ng paumanhin dahil kailangan niyang sirain ang cute na anyo ni Philia. Habang papalapit na sina So para iligtas si Philia, pinaputukan nila ng mga bala ang mga sundalo at eroplano na hamarang sa kanila. Isa-isa itong pinabagsak ni Mara, nahanap na ni So at Maa ang kinaroroonan ni Philia, at napansin ni Mara na okay pa naman si Philia pero mukhang takot ito. Nawalan ng focus si So at muntik ng tamaan ng bala pero agad siyang sinagip ni Roman na nagpaputok mula sa ibaba. Sinabihan ni Roman si So na mag-focus pa dahil marami pang kalaban. Napansin naman ni Roman ang isang barrier sa paligid kung saan nakakulong si Philia. Totoong ang hawak na siya ng Economics Bureau, at si So ang nagtaka kung ano ba talaga ang gusto nila mula kay Philia. Makapalang shield kaya kailangan nilang makahanap ng paraan para makapasok. Pinatumba ni So ang isang kalabang eroplano na diretso bumagsak sa shield at sumabog, dahilan para magkaroon ng butas. Sinamantala ni So ang pagkakataon at mabilis na sumugod bago pa ito magsara ulit.
Naipasok lang niya ang kamay niya sa butas at sunod-sunod niya itong pinagsusuntok para lumaki pa ang siwang. Nang sapat na ang laki nito, pinapasok niya si Mura, pero biglang nagkaproblema at bumagsak si Mura sa loob. Nawalan rin ng kontak si Kon sa grupo ni Su, sa hindi inaasahang pangyayari, naging tao na si Mara at gumamit ito ng webang para hilahin si Su palayo sa panganib. Pagkababa niya, nagulat siyang makita ang bagong anyo niya. Samantala, patuloy na naghahanap ng paraan ang grupo ni Roman para makapasok at matulungan si Su. Natagpuan ni Otto ang pinanggagalingan ng power ng shield at nagdesisyong puntahan ito para sirain. Hindi alam ni Su kung paano siya makakapasok, hindi rin niya maintindihan kung bakit si Mora ay naging ganito ang anyo, pero iniisip ni Mara na baka nabago ng barrier ang transformation structure niya. Si Philia ay nakuha na para sa mga eksperimento, pinuno ng professor ng isang klase ng likido ang machine na humahawak kay Philia at namangha siya na kaya nitong umiyak na parang tao. Samantala, narating na ng Roman Group ang lokasyon ng pinagmumulan ng shield. Hindi alam ni So kung paano makakalusot sa mga sundalo, pero tinulungan siya ng ate na nagbebenta ng tinapay. Naniniwala siyang ginagawa niya ito para matupad ang huling hiling ni Uncle Doman. Iniisip niya na si Philia ay nasa pinakataas na palapag kaya sabay silang tumakbo. Pakiramdam niya ito na lang ang kaya niyang maitulong kay Sue. Plano ng professor na ibalik si Philia sa pagiging mineral member gaya ng dati. Naniniwala siyang nadungisan ito ng emosyon ng tao at kailangang linisin. Kapag ganap na siyang nalinis, magiging isang bagay siya na makakatulong para masumunlad ang mundo. Sa kabilang banda, sina Sue at Mura ay muling napalibutan, pero dumating ang captain at si Pak para tumulong. Ayaw na nilang maging mga asong tagasunod ng Economics Bureau kaya nagrebelde sila. Pero ayon sa captain, hindi niya ito ginagawa para kay Sue kundi para makapaghiganti sa pumatay kay Uncle Doman. Habang pinipigilan ng captain ang mga kalaban, sinamantala ni Sue at Mura ang pagkakataon para makatakas. Gumagawa rin ng gulo ang Roman Group sa labas, maraming bantay sa pinagmumulan ng shield pero para kay Roman, wala ito kumpara sa pinagdaanan nila noon. Samantala, naniniwala ang professor na kapag tuluyang naging kristal si Philia, mawawala na ang gulo't digmaan sa mundo. Magiging masagana at pantay ang daigdig, aksidenteng na-activate ni Sue at Mura ang isang trap at nahulog sila sa sahig. Sa oras na iyon, kalahati na ng katawan ni Philia ay naging kristal. Napansin ng professor na naroon si Sue at agad niyang nalaman na ito ang anak ng kanyang yumaong kaibigan, kaya inutusan niya ang secretary na huwag saktan si Sue at dalhin siya roon. Pero dahan-daang lumapit ang secretary at tinaga ang professor hanggang mamatay. Gayunpaman, nadala pa rin sa itaas sina Sue at Mura. Matagal nang pinaplano ng secretary na makuha ang batong nilikha ni Philia. Gusto niyang patayin si Sue para tuluyang mawalan ng pag-asa si Philia at maging pinakapurong bato. Sa pagkakaroon ng batong ito, makakagawa na siya ng tunay na paraiso. Biglang umatake si Mora at sinabi niyang sapat ng maganda ang mundo kahit wala si Philia. Pero ang totoo, wala talaga siyang intensyong pagandahin ang Earth. Gusto lang niyang gamitin si Philia para iligtas ang sarili niyang planetang patay na, at walang pakialam kung mamatay ang Earth dahil masyado raw bobo ang mga tao rito. Habang nakikipaglaban si Mura, tumakbo si Sue para subukang iligtas si Philia. Sinubukan niyang sirain ang machine pero nabigo siya at sinisi ang sarili kung bakit hindi niya sinundan si Philia noon. Para sa secretary, pare-pareho lang ang mga tao, puro tanga. Ganap nang naging kristal si Philia, dumating na rin ang planetang pinagmulan niya at tuluyan na siyang nabalot ng bato. Pagkatapos, nag-transform siya bilang isang robot para tapusin si Sue. Pero nasira na ang shield sa tamang oras dahil sa grupo ni Roman, kaya nakapag-transform agad si Mura para protektahan si Sue. Naitulak ni Mora ang secretary at ipinangakong poprotektahan nila si Philia ng magkasama. Sa mental world, si Philia ay si Sue lang ang nakita. Humingi ng tawad si Sue sa pagiging huli niya, pero hindi na yun mahalaga para kay Philia, dahil ang mahalaga, talagang dumating siya para iligtas siya. Tinanong ni Philia si Sue kung nasaan ang lahat, pero nanatiling tahimik lang si Sue. Naniniwala siyang kahit ano pa ang mangyari, mananatili pa rin siya sa tabi ni Philia, at gusto niyang pumunta sa isang mundo kung saan silang dalawa lang, isang masaya at perpektong mundo kahit wala ng ibang tao. Sa ngayon, si Philia ay may kasama pa ring isa, si Sue. Pero nag-aalala pa rin siya na baka hindi niya kayang protektahan si Philia mag-isa, kahit naniniwala siyang sa mundong para lang sa kanilang dalawa, matatagpuan nila ang katahimikan, isang mundo na walang panganib at puro kasiyahan lang. Sa labas, isang higanteng barko ang lumitaw sa gitna ng syudad. Samantala, hinihinga ni Sue si Philia ng susi para marating nila ang ideal world na yun.
Gusto ni Sue gamitin ni Philia ang kapangyarihan niya gaya ng dati. Kung hindi malinaw sa kanya kung paano ito gamitin, sabi ni Sue, gamitin niya lang muna at sabay nilang aalamin kung paano ito ipapaliwanag. Pero nang makita ni Philia ang ganitong ugali ni Sue, na-realize niyang hindi ito ang totoong Sue. Unti-unti itong naging isang halimaw, pero bago pa man siya tuluyang magbago, may sumuntok sa kanya, at ang boses ng tunay na Sue ang narinig ni Philia. Sa labas, pindown na ni Sue at Mora ang itim na robot, sinaksak nila ito para mailabas si Philia. Nanlaban si Philia, dahilan para mahulog at mabasag ang kristal. Nakawala si Philia mula sa loob nito, sunod na winasak ni Mora ang itim na robot hanggang naging isang bug na lang ito. Agad na lumapit si Sue kay Philia, at natuwa si Philia na makita ang tunay na Sue na hinahanap niya. Biglang lumitaw ang marka sa kamay ni Sue, at na-realize ni Philia na siya talaga ang kailangan niya, dahil nasa kamay ni Sue ang buong kapangyarihan ni Philia. Tinangay si Sue ng mga pira-pirasong kristal, at nakulong sa loob ng bug. Lumipad pataas ang bug at nag-merge sa kristal kung nasaan si Sue. Akala nito si Philia ay isa na lang walang lamang shell at kinuha si Sue. Gusto sanang sundan ni Philia si Sue pero pinigilan siya ni Mura dahil kulang na ang kapangyarihan niya ngayon. Pero kahit hindi sapat, gusto pa rin niyang sundan si Sue dahil ilang beses na siyang iniligtas nito sa kabila ng panganib, kaya gusto rin niyang iligtas si Sue ngayon. Ang itim na robot ay naghihintay na magbanggaan ng dalawang mundo para maging iisang planeta. Sa oras na iyon, gagamitin na niya ang kapangyarihan ni Sue. Labis na ginamit ni Philia ang kapangyarihan niya para pa-level up si Mora at gawing mas cool ang hitsura nito. Naiinis na rin si Mora kay Philia kasi napakabigat nitong master. Sabay silang lumipad papuntang outer space para lumaban. Habang nangyayari ito, nalaman ng lahat ang tungkol sa planetang papalapit, kaya nagsimulang mag-evacuate ang mga tao. Pero saan nga ba sila tatakas kung magbabanggaan ang dalawang mundo? Isang higanteng vortex na ang nagsimulang sumipsip sa dalawang mundo habang ang dalawang robot ay muli nang nagharap sa isa't isa. Nagpaputok ng mga atake ang itim na robot para maitulak si Mura. Nang umiwas si Mura, lumipad palayo ang itim na robot para panatilihin ang distansya. Sa gitna ng palitan ng atake, napagtanto nila na ang itim na robot ay isa ring guardian angel. Nang maging sobrang agresibo si Mura, kinailangan siyang sawayin ni Philia na huwag saktan si Sue. Hinabol ni Philia ang itim na robot at tinanong kung bakit si Sue ang tina-target nito gayong may master na siya. Doon niya inamin na patay na ang dati niyang master, pinatay ng mga tao sa planetang protektado niya noon. Isang magandang mundo iyon, punong-puno ng natural na tanawin. Proud siya sa planetang iyon at masaya siyang paglingkuran ng master niya. Pero dumami ang mga tao, sinimaw nila ang lahat ng resources, at naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang master. Naiinggit siya sa Earth kaya pumunta siya rito para humanap ng bagong master, at ngayon, kailangan niya si Sue para pag-isahin ang dalawang planeta at ipagpatuloy ang misyon niya. Pero pagdating niya sa Earth, hindi niya nakita si Philia. Kahit 3 sibilisasyon na ang lumipas, matiyag ang naghintay siya. Kaya ngayon, wala na siyang karapatang mamili at napilitan na lang tanggapin ng propesor bilang kanyang master. Hanggang sa dumating sina Philia at Sue, si Philia sana ang dapat niyang hulihin, pero wala siya ng susi para ma-unlock ang kapangyarihan. Ngayon, iniisip ng itim na robot na lahat ng ginagawa niya ay pagsubok para maging isang all-powerful na anghel. Para kay Mara, baliw ang itim na robot, pero naniniwala ito na ang mga maruruming nilalang gaya ni Maa ay kailangang mawala. Naglaban ng magkabilang panig, pero hindi kayang lumaban ni Mura ng buong lakas dahil baka masaktan si Sue. Naniniwala ang itim na robot na hindi niya kailangan ng mundong ito at ang sangkatauhan nito. Gagawa siya ng isang perpektong mundo ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi niya kay Philia na ang kapangyarihan nito ang hamatak sa dating patay niyang planeta papunta sa Earth sa panahong ito. Kaya tinangkang lumipad ni Philia para gamitin ang kanyang kapangyarihan at pigilan ang banggaan ng dalawang planeta. Pero tulad ng sabi ng itim na robot, nasa kamay na ni Sue ang lahat ng kapangyarihan ni Philia kaya wala na siyang magawa. Tinamaan sina Mora at Philia ng itim na robot at parehong malubhang nasugatan. Nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang dalawang planeta. Napagtanto ni Philia na hindi siya isang anghel kundi isang demonyo, dahil sa kanya, nasa bingit ng pagkawasak ang mundo ni Sue. Pero naniniwala si Maa na kung hindi niya binigyan ng buhay ang planetang ito, hindi sana nangyari ang lahat ng magagandang bagay. Muling sinubukan ni Philia gamitin ang kapangyarihan niya. Masaya si Mura na siya ang tagapagtanggol ni Philia. Kaya bumalik siya, ginamit ang lahat ng natitirang lakas, at tumakbo para yakapin ang itim na robot, isang mensahe para kay Sue. Nagkita ulit sila sa isang all-white na espasyo, inamin niya ang kanyang pagmamahal at sinabing palagi siyang nasa tabi nito, nagbabantay, ano man ang mangyari.
Bumalik sa normal ang dalawang planeta, nagising si Sue sa cockpit at muling nagkita sila ng kanyang mga kaibigan. May hawak siyang pulang kristal na nagsilbing alaala ni Philia. Dito natatapos ang pelikula, pero hindi pa pala. Sa epilogue, makikita nating nagsama na sina Con at Roman at may dalawa na silang anak. Si Colonel ang pumalit sa pamamahala ng kafe na iniwan ni Uncle Doman, si Friday naging matagumpay na negosyante, si Otto ay naging astronaut, at si Sue naman ay naging propesor at geologist, at ang alaala ni Philia ay mananatiling buhay sa kanyang isipan. Dito tunay na nagtatapos ang pelikula.